Ito na, may first cherry blossom sighting. Wow! Oh my gosh. We're finally back in Korea. So we're here for the 8th time to experience the spring season. Ayan, nandito na. Guys, 4:38 nandito na tayo sa Hongdae. So hanapin ko na lang accommodation ko or mag-Uber. So welcome to Hongdae. Ito na yung Hongdae guys. Hongdae Party Street. Ito na guys yung accommodation natin. Ito toilet. Tapos dito naman ako. For 5,000 pesos, spring season. For 3 people, okay na to. Hello guys! Annyeonghaseyo. Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. And for today's video, guys, we'll experience spring in South Korea. So April 1 ngayon, it's the last day of work for this week, Holy Week. Walang pasok ng Thursday, Friday, hanggang Sunday tayo sa Korea. So ngayon ay Wednesday. This will be my shortest Korea trip. 4 full days, Thursday to Sunday. And hopefully, makakita tayo ng napakagandang full bloom na cherry blossoms. Last tayo nag-Korea for spring, 2024, last year nasa Japan tayo. Currently, yung mga ina-upload ko sa YouTube, nasa ano pa tayo, autumn sa Korea. Pero para mas real-time tayo sa spring season na to, kakat ko yung current na pag-upload ko sa autumn experience natin in Korea last November. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Ganito ang itsura ngayon sa NAIA Terminal 3. I'm surprised kasi hindi mahaba yung pila guys, as in. Papasok ng airport, dito sa may bag drop, dito sa Cebu Pacific. Cebu Pacific yung airline na sasakyan natin, hindi mahaba yung pila. Nag-online check-in na tayo guys. So ngayon, magbabagdap na lang tayo. Tapos nung nag-online check-in ako, hindi binigay yung boarding pass. So, I believe dito ko na siya makukuha once na magbagdap tayo. Papasok ng airport, chine-check as usual, the basic passport or ID, valid ID, and then boarding pass or flight ticket. Nakapag-bagdap na tayo guys at ang bilis lang. Actually, walang nakapila sa likod ko kanina. So definitely, yung tao ngayon, fewer versus I expected. So dyan sa baggage drop, dyan binigay sa atin yung boarding pass natin. And then dyan pa lang, hinihingi na yung visa natin. Kasi tinanong muna ako, tourist ba? So sabi ko, yes. Tapos required yung visa ipakita sa kanila. And of course, yung passport, pinakita ko din. Bawal maglagay tayo ng may battery na device or power bank sa loob ng check-in baggage. So make sure i-hand carry nyo na lang. Kahit yung ano ko, tripod, I think may battery siya. Di ko lang sure, pero kasi may nag-blink-blink, nag-carry ko na lang siya. Papunta na tayo sa immigration, make sure na meron tayong e-travel. You can fill it out at etravel.gov.ph 72 hours before your flight. Required ito kung alis tayo ng Pilipinas or kung uwi tayo ng Pilipinas. Before tayo pumasok sa immigration, make sure na meron na tayo e-travel. Paglabag natin ng Korea, required na meron tayong e-arrival card. Ilalagay ko lang yung link dito. Kain muna tayo guys, kasi yung boarding natin ay 6:50 pa. Tiningnan ko sa immigration, maikli lang naman yung pila. Alas 5 pa lang guys, so nagugutom ako, so dito lang tayo kain. Surprisingly, on April 1, wala gaanong pila sa immigration. Yung ganito karami ng tao guys, actually, kakonte versus I expected. I believe malaking factor dito yung oil crisis ngayon. For sure, yung mga tao, iba yung priority ngayon at hindi traveling. Ako naman, nabook ko na to last year pa, like piso sale. So imagine yung flight ticket ko dito, 6K lang, balikan na. With check-in baggage na. So I hope mawakasan na yung gera. Domino effect, lahat apektado talaga. Magtaas yung presyo ng gas. Ano na yan, sunod-sunod na. Flights din na nasususpend. Tataas yung pamasahe ng flights. Lahat talaga konektado. Based on what I read, 98% ng oil natin nanggaling sa Middle East. So I hope mag-step up yung government, no? Lalong-lalo na para sa mga pinaka-apektado talaga. For example, yung mga drivers. Pasok tayo guys, 5:44 or mamaya pa 5:45 na rin naman. And boarding natin ay 6:50. Let's go.
It's 6:05. Actually, 6:04 tayo nakalabas, guys. Sumakses tayo sa immigration. And guys, for the first time, hindi hiningi sa akin yung visa pa Korea. Nakapila tayo, pinalipat doon sa foreigner side yung mga may history na ng travel, mga hindi first time traveler. Tanong lang sa akin kung government employee ba ako. Hindi po ako government employee, private company employee po ako. Ako pa yung nagtanong sa immigration officer kasi curious ako. Bakit hindi hiningi yung visa? Sorry? No. Tinanong akong Qatar. I think nasa bag ko pa ata. Di ko pa ito natatanggal sa bag itong tag na to. Makes sense. Parang nagulat ako. Ba't ako tatanungin kung Qatar? Napaka-random naman. Qatar Airways tayo from Miami to Manila last February. Nakakasosyal. Bakit hindi po sa akin hiningi yung visa? So, feeling ko nagulat din yung immigration officer. Tumawa na lang siya. Pero sabi niya, discretion naman daw nila yon. Marami na rin naman daw travel history. Rich na yung travel history. Ang bilis lang. So, mga 20 minutes tayong pumila yung process natin, buong process hanggang sa paglabas. Nagbago pala yung gate natin, guys. So make sure to always double check yung mga ganitong monitor para updated kayo kung saan gate na kayo. Kanina nasa 116 tayo, ngayon 107 na. So yung 116 papuntang Guam. Sinaisip ko din mag-Guam. Kayo ba? Seoul, Incheon, 107 on time. Let's go. Nandito siya. Found our gate. So in less than 20 minutes, sakay na tayo ng aeroplano, guys. Autumn, nandun din tayo sa Korea last year. It's nice to experience almost all 4 seasons except winter. Kayo guys, ano yung pangarap nyong ma-experience sa season sa Korea? Comment down below. Charing. Solo trip pala tayo ngayon. Medyo awkward kasi mag-isa ako nagkasasalta sa camera. Lilipat na, guys. So, see you in Korea. So, around 3 hours and 20 minutes yung travel. So, matulog muna tayo mag-edit para productive. So, dating natin, I think, 11 or 12? 7:52. Tingnan natin. So, 1 hour advance yung Korea. Okay. Okay, Korea na, guys. Ang oras na 12:15. South Korea are required to submit the Korean electronic arrival card within 72 hours before arrival. Passengers who have not submitted the arrival card before departure must complete their registration via earrivalcard.go.kr to facilitate a smooth arrival process. First time ko makita ng ganyan, guys. Umaandar pala siya. Kung saan tayo maglalakad mamaya paglabas. We're back! Maligayang pagdating sa Korea. Let's go, guys! Punta na tayo sa immigration. Pero kailangan nating mag-fill out ng e-arrival card.go.kr. We're finally back in Korea. So we're here for the 8th time to experience the spring season. I hope we're in time for the very beautiful cherry blossoms in full bloom. Pero nakita ko na rin naman sa Facebook. Marami ng full bloom ngayon. So, April 2 na. Ayan, madaling araw na, guys. Ito yung bansa na hindi ako magsasawang balik-balikan. So, many countries in the world, pero itong Korea, hindi siya nakakasawa for me because this is also one of the places where my soul feels truly alive. Charing. Ganda. Parang bago to. Kabog. Parang hologram ang atake. May pa-train pa pala, guys. Ito siya. Pa-Terminal 1. Lagi talaga kong ma-amaze sa airport ng Korea. Itong Incheon International Airport. Ang aliwalas. Every 5 minutes yung train. And then immigration. Success, guys. Sa totoo lang, ha. Hindi na ako nakapag-fill out ng e-arrival card online. Pero dito may mga paper pa rin kasi last year yung communication hanggang December na lang yung paper, as in yung physical na papel na arrival card. Actually, mas konti yung details na required sa paper versus sa e-arrival card talaga. Ang bagal mag-proceed nung e-arrival card. Pero wag niyo akong tularan para hassle-free na kayo pagpunta nyo dito. Sa Pilipinas pa lang, i-fill out nyo ng e-arrival card. Sa sobrang busy ko ang lala, di ko na siya
nagawa sa Pilipinas. Na-imagine ko kasi dito ko na siya gagawin sa Korea. Huwag yung tularan, okay? So, ayun, sa immigration, binigay ko lang yung arrival card. I believe kung may e-arrival card kayo, automatic naman sa kanila yun mag-reflect. Mabilis lang pala guys, more or less, mga 20 minutes yung pinili natin sa immigration. Ay, may mga open na dito, charing. Check it out ko yung ating maleta na nabili sa Shopee. I-comment ko yung link sa baba. Ganda ng airport, oh. Ay, ayun, kita ko na maleta ko. Pack. Yung maleta kong since 2022. Oops, nabit-bit ko na to sa Europe at America, guys. Ang tibay. Nasa 3,000 lang to. Jumbo to. Ito na, exit na. Let's go. Yes, the iconic arrival area of Incheon International Airport. Oh my God. Tayo sa National Parliament. Yes. Correct. 121 na. Pakipagsapalaran sa mga bus ticket. Bye. Bye-bye. Ingat. See you. Oh, see you. Enjoy Korea. Nice to Finally see meeting you. again. After 10 years. 10 years ba? 2016. Sige. Ingat. Papalipas tayo ng gabi dito sa Incheon Airport. Hongik University. Then, sige, push na natin to alas 4 guys. 17,000 won. Ayan, nag-card tayo guys. Ginamit ko ay Maribank. This one. There you go, alas 4. 682 pesos guys. May schedule naman dito ng mga bus. Okay, naubusan na tayo ng ticket talaga. Hindi to sponsored guys, pero best card na ginagamit ko talaga for travels ay Maribank. Kasi number one, whenever I withdraw, okay naman yung conversion rate, malapit sa Google rate. Every time I buy something, for example, bumili ako ng iPhone dito sa Korea, ang laki ng cashback. You can use my referral code, i-flash ko dyan, para makapag-download din kayo ng Maribank. So, mag-avail din kayo ng card na magagamit nyo dito, okay? Yan yung gamit ko as much as possible sa mga transaction. Pero syempre, nag-withdraw pa rin ako kasi may mga stores, for example, lalong-lalo na sa Myeongdong kapag mag-food trip, may mga stalls doon na hindi nag-accept ng card, cash lang. And I believe other, traditional areas din. Majority naman ang ginagastos ko dito sa Korea kapag kumakain, 'di ba, sa mga restaurant or bumibili ng stuff. Ay, hello. Hello, Mami Shane. Ang presyo, oh. Welcome to Korea. Salamat. Para bang isa ka ng lokal dito. Hello, vlog. Hello. Gusto naman, saan ka, Ako? saan ka nag-check ng boss doon? Sa Ay, kiosk? oo, sa kiosk. Sold out na. Naso-sold out siya. Oo, pero okay lang. What time yung So, flight ninyo? Ang fresh mo 6:30. naman. Thank you 6:30. so much. Ay, ang tagal pa lang flight ninyo. Oo. Maaga na ang bilis ng driver namin. Nagbook kami sa Klook. Oh, use my Ayun. promo code. Anong promo code mo, Mami Shane? Mami Shane Klook po, pero baka hindi nyo na magamit, di ba? Kasi nga, Kasi one-time redemption. tsaka new users ka. New users. Yung correct. ang mura lang, 3,600. Ay, okay na. Tapos, Na- 11 ilan kayo? seater. 11 seaters. Pero 7 kami, 7. Pero kasi, di ba marami may gamit? 7. Search ko nga yun sa Klook. Wow. Oo. Mura kasi chinecheck ko ngayon yung Uber. 2,000. 2,000 plus versus magbabas ako na 600 lang. Nagpa-check kasi, nag-Airbnb kami, yung host namin, pina-check ko sa kanya kung magkano. Wala daw siyang makuha ng van, nakasya kaming 7. So, dalawa daw, parang 150,000 pag dalawang van. Ang mahal. Tapos ito, nabook ko na siguro mga 3 days ago. Ano lang, 3,600. Mura. Tapos ang bilis, 40 minutes lang. Tapos 11 seaters. Size doon ng baggage. Binilang ko nga kung ilan. Kasya naman kami. May mga Pinoy kanina na nagsama na lang sila in one Taxi. Uber. Oo. Tapos naisip ko, pwede nyo pala yun gawin. Ayan, kung may mga Pinoy, makasabay kayo. Maraming Pinoy dyan kanina. Matagal pa ba Dapat yung talaga bang ako? immigration o hindi na? Hindi, yung mga 20 minutes lang ako doon. Kami Yung sa grabe, inyo. mga Kasi 1.5 hours. Kasi BTS. Pag mag-Uber tayo papuntang Hongik University Station, guys, nasa 2,300 pesos. Wala tayong choice, 'di ba? Naubusan tayo ganito talaga kapag red-eyed flight. Pero kasi yun yung mura eh. 'Di ba? Tapos may work din tayo by the day.
Night flight talaga. Pero may booking tayo ng hotel. Nandun na si Ate Jo. So si Ate Jo, orgmate ko siya nung college sa UP Cinea Studio. So April 1 to 5 yung booking namin ng accommodation. Mamaya makikita nyo. Favorite ko kasi sa Hongdae area, guys. May iba't ibang ways to go there. So pinakamura, I believe, is Arex or yung kalang Airport Railway Express train. Yun yung airport train. So may direct line yan papunta sa Hongdae. Kaya lagi din tayo nasa Hongdae kasi very convenient. Ang last stop, I believe, is Seoul Station. Kapag ganito, late night kayo, late night bus. Diyan yung mga schedule. Nag-flash naman dyan. Airport transfer, pwede rin. Kung marami naman kayo, you can airport transfer. Mas mahal na option din ay yung Uber. May Uber din naman sila dito. Make sure na connected kayo. So ako, nag-avail ako ng eSIM kanina sa Klook. So 500 pesos for 5 days. I-comment ko yung link sa baba. T-Money card, bibili yan sa convenience store tapos pwede ninyong maloadan for your transportation needs. So itatap na lang yan sa bus, sa subway station. Pagpasok itatap yan, paglabas itatap. Ayan yung pa-Arex, akyatin from the arrival. Tapos may mga currency exchange. Pero tayo din na tayo nagpapa-currency exchange, no? Mas okay yung withdraw na lang talaga. So may mga ATM din naman dito. May limousine bus, kasi wala ng ticket. Sold out yan. So dyan ako mamaya. Ano yung favorite mong experience in this trip dito sa Korea? Kasi ang tagal mo, no? 11 days? Oo. Ayun, yung cherry blossom. Cherry BTS. Of course. Oo. Tsaka itong buhok kong pinakulay ko dito. Pumunta kaming Suwon. Pero hindi pala siya cherry blossom. Plum blossom siya. Doon sa may, yung palace na tabi ng Hwasong. May puno doon na white. So tinanong ko yung staff kung cherry blossom ba yun. Sabi niya, mewa. Tapos sinerge ko, plum yun. Thank you so much. Thank you, Mami Shin. See you ulit sa pag na-invite tayo sa event sa Klook. Oo nga. Hello! Annyeong, Bye! Bye-bye. Kung maghanap kayo ng matutulugan, guys, pwede din naman dito sa departures. Hanap lang kayo ng spot. Pero try natin sa may Arex. Last time, mas tahimik doon, guys. At mas maraming space. Di na pala ako natulog, guys. Dito na lang ako tumambay. Malapit sa bus tickets. So, may charging area talaga dito. Charge na lang din ako dito, kaya di na ako natulog. Tinanong ko sa information, 5:40 pa talaga yung first train ng Arex, yung airport train papunta sa Seoul. Kung gusto talaga natin makatulog ng mas maaga, edi mag-airport bus na lang tayo. Airport limousine yung night bus. Mag-alas 4 na, malapit na. May mga natutulog din, guys, sa bench. Dito naman may mga bukas na convenience store such as CU. May Holly here. May staff. It's almost 4. Tapos yung temperature ngayon ay 7 degrees Celsius. Tapos kanina pagdating natin, mga alas 12, 8 degrees. Just be prepared sa magiging damit. Pero ngayon, I think, dapat naka-jacket talaga with sweater. Ayan, nandito na. So, binigyan tayo ng stub for the luggage. N6002. Saktong 4 a.m. umalis. We're here. Guys, 4:38 nandito na tayo sa Hongdae. So hanapin ko na lang accommodation ko or Uber. So lagi ko nagsastay dito kasi it's such a vibrant area, youthful area. Dito yung stop niya sa Hongdae University bus stop. Ayun, goodbye. So 38 minutes lang, guys. 38 minutes. Nag-Uber na lang tayo, guys. 240 pesos. 16-minute walk kasi from here kung nasaan tayo ngayon, kung saan tayo binaba yung accommodation. Welcome na talaga to Hongdae, guys. Nandito na yung ano natin. 46. Ay, tama. Nandito na. Miss Hongdae. Ito na yung Hongdae, guys. Hongdae Party Street. Mabait yung driver, guys. Nag-thank you siya. Ako nagkamsamnid ako. So, foreigner yung atake natin dito. Naver Maps na tayo. Mabilis lang. So, mga ilang minutes lang yun from there
Oh my gosh. Cherry blossoms. Kita na ako ng cherry blossom. Wow! Look. Ito na, may first cherry blossom sighting dito sa Korea for this trip. Wow! Oh my gosh. Cherry blossoms na rin naman to, no? Wow. We're here, guys. Nandito na tayo. It's 5:01 a.m. Nakauwi din. Ito na, guys, yung accommodation natin. Tulog na si Ate Jo. From Canada pa yan. 2 bed sa loob. Ito toilet. Tapos dito naman ako. Mag-comment ko yung link nito sa baba. Sa comment section, 21,000 pesos yung total nito. 4 nights. Okay siya. 5,382 pesos per night. But of course, yung price nito ay most likely magdedepende kung kailan kayo magbubook. Anong season yung ibubuk ninyo. Ganon. So this is good for 3 people actually. 2 kwarto. Maganda siya. Morning from Seoul. Nandito si Ate Jo. Okay lang ba lumabas ka sa vlog? Tayo magbabanding today. Fresh from Jinhae. Nag-overnight ka doon? Hindi. Gusto ko nga sana eh. Ah, okay. So, Maganda Busan, siya. nag-KTX ka lang talaga. Ah, day trip ka lang sa Jinhae. Akala ko kahapon ka sa Jinhae. Okay. DIY. Yun, kasi maganda daw ngayon sa Jinhae, guys. So, ngayon, papakita ko yung rooms. So, ang ganda, no? I mean, hindi naman siya yung very, very strikingly beautiful. Pero for 5,000 pesos, spring season, for 3 people, okay na to. Ito yung kwarto ko dito. Nakita nyo na kagabi. I mean, kayo madaling araw. So, yep. We'll be going out today to chase cherry blossoms. Pero yung vlog ay tatapusin ko na dito. So, from Philippines, from Manila to Incheon, sana nakahelp yung vlog na ito. So, unahin ko itong i-upload versus my yung remaining autumn season vlogs dito sa Korea para mas real time, para mas makatulong. Kasi feeling ko, in-upload ko na lang talaga yung autumn season vlogs for the memories. Kung may mga talaga dito nakatutok, pinapanood na lang siya for the sake na mapanood siya. Ito, gusto ko siyang maging helpful para sa mga mag-Korea this spring season. So this is Dave, the Kuripo Traveler, here from Seoul, South Korea. Let's live our best lives. Guys, it's our first day dito sa Korea and atake yung bungad sa atin dito sa Hapjeong Station Exit 5. So this is a very popular area for cherry blossom. So nandito tayo ngayon sa kahabaan na to. Kahabaan in the street na full of cherry blossoms. Ayan, canopy na talaga siya. Canopy. Pero ito, ang ganda, guys. It's giving K-drama. It's giving K-drama. So marami ng full bloom dito sa Seoul. Actually, iba't ibang location. So nagsistay tayo ngayon sa Hongdae. And ang ganda din ng isang street doon na puro cherry blossoms. So sikat talaga, guys, yung Hapjeong Station Exit 5. In fact, may kanta na yung title ay Hapjeong Station Exit 5. Gusto ko yung vibe dito. Nag-cafe na lang kami dito ni Ate Jo. Ate Jo, ang ganda ng background mo dyan. Garlic bread for lunch and noguri latte. Ganda. So this is just us soaking it all in. Kasi bukas, I believe, based sa weather, gloomy, cloudy. Ngayon, it's really sunshine. Here's a quick weather update. Sharing as a weather reporter. So nandito tayo ngayon, napakaganda ng road na to. So this is Red Road in Hongdae and full bloom yung cherry blossoms. And yung temperature ngayon as of 3 p.m. April 2, 15 degrees Celsius. So very, very pleasant yung weather. Sunny. Tingnan nyo naman. And people are just, enjoying the views here. Ang ganda. So this is a very perfect day para sightseeing ng cherry blossoms. So actually may mga nakita ko naka-t-shirt lang. Kaya naman yung sweater or kahit t-shirt actually in this weather. Pero sa gabi, maaring lumamig. Paglapag natin, 12 midnight, nasa 8 degrees Celsius yung temperature. Tapos nag-lower pa siya to 7 degrees Celsius. Na feeling ko nga dapat naka 3 layers ako. Just be prepared sa damit ninyo, okay? Itong weather ngayon kaya ng light jacket naman or kahit yung sweater lang talaga. Mula dito sa Hongdae Red Road, ito si Dave Gino nag-uulat. Charing. Yeah.
Ganda. Guys, sobrang ganda. Nandito tayo ngayon sa Sokchon Lake. Naka-jackpot tayo in this trip. Tumapat tayo sa date na full bloom yung cherry blossoms dito sa isa sa mga pinakasikat, pinaka-trending, pinakamaganda na cherry blossoms areas here in Seoul. Ayan, ang ganda. Nandito to sa Jamsil area. So yung nilabasan natin kanina ay exit 2 ng Jamsil Station. And tingnan nyo naman, ang stunning ng lake surrounded ng cherry blossoms na illuminated. So today, it's Thursday, April 2, and ganito na karami yung tao. So imagine if it's weekend. Thank you Lord na natapat tayo. Ganito yung itsura niya. Ang daming magjojowa guys, aside from magkakaibigan at magpapamilya. Ay, sana all na lang. Organic encounter when. So nandito lang din yung Lotte Tower. So yung Lotte Tower, tallest building in South Korea. The 6th tallest building in the world. Ang ganda na rin ng cherry blossoms dito sa Seoul Forest. So kung makikita nyo sa likod ko, ayan, punong-puno na yan ng cherry blossoms guys. At ang ganda lalo na kapag nahuhulog na yung leaves pag umahangin. Ang lakas makakidama. Ang saya din maglakad-lakad dito guys. Hanap yung cherry blossoms. So itong Seoul Forest guys, this is the 3rd largest park in Seoul. So yung pinakamalaki sa Seoul ay yung Namsan Park, kung nasaan malapit yung Enseoul Tower. This is open to public. Gusto ko yung atake ng park na to kasi sa gitna, ayan, maglalakad ka sa gitna, puro cherry blossoms. Tapos sa gilid, ayan, mga lagas na puno or mga puno na may konting mga green na leaves. So iba yung vibe nito versus sa mga napuntahan natin kahapon. Kung gusto mo ma-feel mo talagang nature, niyakap ka ng kalikasan, maririnig mo yung huni ng mga ibon, then this Seoul Forest is for you. So today is April 3 and full bloom yung mga cherry blossoms dito. Magbubuk kayo ng inyong hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA. Capital letters yan. Make sure to redeem on Agoda mobile app para maka 10% off kayo. I-redeem nyo yan sa deals tab sa baba ng app. And guys, pwede rin kayo mag-book ng inyong tours and activities sa Agoda. You can use my promo code KURIPOTAGODA para maka 5% off kayo. And valid pa rin yung Klook promo code natin. It's Dave Gino Klook para maka-discount kayo sa hotels and tours. Pero guys, one-time redemption na lang siya. So kung na-redeem nyo na, pwede kayong mag-explore sa Agoda for your tours and activities. Ay, ang ganda na dito sa Seoul guys!